Pagkatapos ng kape, nagpaalam na rin ang grupo. Para kay Samantha, ang isang oras na yon ay parang isang taon ng torture na hinaluan ng isang segundong matamis na lason. Ang tingin na yon ni Muhammad. Naglalakad sila papunta sa parking lot. Medyo nauuna sina Samantha at Ali na nag-uusap tungkol sa kung ano-ano lang, habang sina Malu at Muhammad ay bahagyang nahuhuli sa likuran. Habang dumadaan sila sa likod ng isang malaking display ng mga sasakyan sa gitna ng mall, inakala ni Muhammad na walang nakakakita sa kanila. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Malu at pinisil ito ng mahigpit, isang mabilis at nahaw na sandali ng affection. Ngumiti si Malu. Ang selos kanina ay panandaliang nalimutan dahil sa kilig. Hindi nila alam, sa second floor ng mall, nakadumaw sa railing ang isang babaeng nakasuot ng all-black na abaya. Si Miriam. Kakatapos lang niyang mamili ng mga tela para sa kanyang trousseau. Mga gamit para sa nalalapit na kasal. Pagod siya at medyo malungkot dahil hindi man lang siya sinamahan ni Muhammad kahit saglit. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya ang pamilyar na tindig ng kanyang khatib in Arabic, or most commonly known in English as fiancé. Akala niya ay namamalikmata lang siya. Pero nang makita niya ang paghawak kamay, ang mabilis, maingat at puno ng kahulugan na paghawak ni Muhammad sa kamay ng babaeng katabi nito, isang babaeng maliit at hindi Emirati, parang gumuho ang mundo ni Miriam. Ang pagdududa na matagal nang bumabagabag sa kanya ay naging isang nakakasuka at malinaw na katotohanan. The man who was too busy with work for her was busy holding hands with someone else in the middle of Yas Mall. Ang sakit ay mabilis na napalitan ng pagkamuhi. For a moment, she thought she would collapse from the unbearable humiliation. Pero nanaigang kanyang pride. Hindi niya matanggap na ang isang babae na tulad niya, of her stature and lineage, ay lolokohin at gagawing tanga ng kahit sinong lalaki, kahit pa si Muhammad. Hindi inalis ni Miriam ang tingin sa dalawa hanggang sa mawala sila sa paningin niya. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakakuyom sa railing. Hindi siya iiyak. Hindi dito. Hindi para sa isang lalaking mas pinili ang isang dayuhan kaysa sa kanya na kauri nito. She is Bint Nas, anak ng isang kagalang-galang na pamilya. At hindi siya papayag na tapakan lang ng ganito. Dahan-dahan, kinuha ni Miriam ang kanyang iPhone mula sa kanyang Hermes Limited Edition Kelly bag. Hindi si Muhammad ang tatawagan niya. Alam niyang magsisinungaling lang ito. Kailangan niyang kausapin ang taong may tunay na kapangyarihan. Ang taong mas napapahalaga sa tradisyon at dangal kaysa sa pansamantalang damdamin. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang kanyang boses bago idinayal ang numero. Assalamualaikum, Amo Hassan. Bati niya sa ama ni Muhammad. Ang boses niya ay maggalang pero may talim ng yelo. I apologize for disturbing you, but there is something urgent we must discuss regarding Muhammad. It concerns the honor of both our families. The first shot has been fired. At walang kaalam-alam sina Muhammad, Malu at Samantha na ang kanilang mundo ay magsisimula ng gumuho. Lumipas ang ilang araw na tila normal sa ibabaw. Pero sa ilalim ay kumukulo ang tensyon. Dumating ang gabi ng pinakahihintay o pinakakinatatakutan ni Samantha na double date. Pinili ni Ali ang isang trendy at medyo maingay na restaurant sa downtown. The vibe was lively, pero para kay Samantha, she'd rather be in her room sleeping than be in the midst of Malu and Muhammad. Nakaupo sila sa isang booth. Katabi ni Samantha si Ali, na kanina pa medyo touchy at panay ang akbay sa sandalan ng upuan niya. Halos dumikit na sa balikat niya.
Sa tapat nila sina Malu at Muhammad. Kung awkward si Samantha, si Malu naman ay overcompensating. Mula pagpasok nila, parang nakadikit na ito kay Muhammad. Panay ang subo niya ng pagkain dito. Panay ang tawa kahit hindi naman gaanong nakakatawa ang joke. At bawat pangungusap ay may kasamang malakas na habibi. Halatang halata na minamarkahan niya ang kanyang teritoryo. Ramdam ni Samantha ang bigat ng sitwasyon. She tried to be polite to Ali, smiling at his stories, pero ang atensyon niya ay laging bumabalik sa lalaking nasa tapat niya. Si Muhammad, sa kabila ng mga ngiti at pakikisama, ay mukhang distracted. Ang pasimpleng pag-igting ng panga nito tuwing medyo lumalapit si Ali sa kanya. Is he jealous? Naisip ni Samantha. Agading winaksi ang ideya. Imposible. Assuming ka lang, Sam. Sa gitna ng ingay ng restaurant, mas lalong umingay nang pumasok sa crucial last minutes ang isang malaking football match na ipinapalabas sa malalaking TV screen sa paligid nila. Ali was loud, cheering wildly for the popular team, shouting instructions at the screen as if the players could hear him. Si Malu naman, kahit walang alam sa football, ay pilit na nakikisama, pumapalakpak tuwing kumapalakpak si Muhammad at sumisigaw ng, "Go!" Kahit mali naman ang timing. Sa screen, isang player ang gumawa ng isang hindi inaasahang no-look pass imbes na tumira sa goal. What is he doing? Why pass back? Shoot it! Reklamo ni Ali, hinampas pa ang mesa. Pero napaurong si Samantha sa upuan niya. Ang mga mata ay nakapako sa screen, tila nakalimutan ng hiya. "No! Look at the space he created!" she murmured, her voice intent. "He drew 2 defenders out of position. That vision? It's brilliant strategy over glory." Mabilis na lumingon si Muhammad kay Samantha. Gulat na gulat. That was exactly what he was thinking. He looked at her with a newfound respect that went beyond physical attraction. Exactly. Muhammad said, leaning in, ignoring Ali's noise. Tactical awareness. Most people just want the flashy goals. They don't appreciate the intelligence of the setup. Nagkatinginan sila. Sa maingay na sports bar na yon, sa gitna ng sigawan ni Ali at pilit na palakpak ni Malu, nakahanap sila ng isang tahimik na espasyo ng pagkakaintindihan. It wasn't just about football. It was about seeing the depth in things that others missed on the surface. Their eyes locked, communicating a silent, intellectual language that Malu's noisy PDA couldn't match. Napansin ito ni Malu. Ang selos na naramdaman niya sa coffee shop ay naging isang nag-aalab na apoy. She felt excluded from a world she didn't even know existed between them. Bigla niyang niyakap ang braso ni Muhammad at hinalikan ito sa pisingi ng malakas, desperate to break their connection. "You know, Ali," Malu said loudly, her voice dripping with forced sweetness. "Samantha is so lucky to have a fun guy like you. She can be too serious sometimes, you know. Not like us, right, Habibi? We know how to have fun." Pilit nang ngumiti si Samantha, yumuko sa kanyang plato. Desidido si Muhammad na pasayahin ang lahat. Kaya siya na ang umorder para sa grupo. Let's get the grand seafood platter to share. It's their specialty. Lobsters, shrimps, calamari. Biglang nanlaki ang mata ni Samantha. Instinct ang gumana sa kanya, hindi ang pag-iingat. Mabilis siyang humawak sa braso ni Muhammad para pigilan ito. "Wait! No seafood!" Mabilis niyang sabi. Ang boses niya ay may halong panic. "Malu can't eat that! She's highly allergic to crustaceans!" Katahimikan. Natigil si Muhammad. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kamay ni Samantha sa braso niya, tapos tumingin siya kay Malu na biglang namutla.
Bogsh. Parang may sumabog sa utak ni Muhammad. Allergic? Muhammad thought, his mind racing back to that night outside the Bacala. He vividly remembered the girl he thought was Malu, buying the extra spicy seafood noodles. Why would someone allergic buy seafood noodles? His eyes narrowed as he looked at Malu. Allergic? Since when? Halatang nagpanik si Malu. Ang kanyang perfect girlfriend act ay nagkalamat. Tumawa siya ng pilit, isang nerbyosong tawa. Yes, Habibi. It's a very recent thing. Just developed it last week. Weird, right? Just out of nowhere, really. Tumango ng dahan-dahan si Muhammad, pero ang mga mata niya ay hindi naniniwala. The doubt that had been a small seed was now a massive tree. May hindi tama. May malaking mali sa kwento ni Malu. Mula sa puntong yon, namatay na ang sigla ng gabi. The vibe was totally ruined. Ramdam ni Malu na dumudulas na si Muhammad sa mga kamay niya. The suspicion in his eyes terrified her. Kailangan niyang tapusin ang gabing ito at ilayo si Samantha kay Muhammad. Bigla siyang humawak sa tiyan niya at umarte ng sakit. Habibi, I'm not feeling too well. Can you please drop me home and maybe Ali can drop Samantha home too? Nagkatinginan sina Muhammad at Ali. Medyo nakarami na ng inom si Ali at hindi na pwedeng mag-drive. Ali had a few drinks, so I'll just drive everyone. Sabi ni Muhammad, ang boses ay seryoso at medyo iritado. Wala na ang charming demeanor niya kanina. They dropped Ali first. Tahimik ang biyahe pabalik sa hotel. Pagdating nila sa entrance, pinahinto ni Muhammad ang sasakyan. Humarap siya kay Malu. Malu, go ahead so you can rest. I don't want you getting worse. Muhammad firmly said, sabay tingin sa backseat. Samantha, please stay and come with me to the 24-hour pharmacy down the road. We need to get her some medicine. Nagpanik si Malu. Ang plano niya ay paghiwalayan sila, hindi ang pagsamahin silang dalawa lang. No, Habibi, please. Desperado niyang sabi, trying to sound sweet but failing. I'm really okay. It just needs rest, that's all. There's no need to buy medicine. Samantha doesn't need to go with you. She needs to sleep early too because we have an outside gig tomorrow. Malu, stop being stubborn. I cannot just drop you here and leave when I know you're not feeling well. Mariing sabi ni Muhammad. Natigilan si Malu sa talim ng boses nito. She has never seen Muhammad be that firm towards her. Wala nang nagawa si Malu. Kahit naghihimutok ang damdamin niya at gusto nang magwala, she can't show any negative attitude na magbibigay dito ng red flags. Humalik na lamang siya sa pisngi nito at lumabas na ng kotse. Habang papalabas ng kotse, narinig niya si Muhammad na sinabing, Samantha, would you please get in the front seat so I don't look like your personal driver? Napabalikwa siya dahil rinig niya ang very soft and ever so charming tone ng boses ni Muhammad. Grabe yun ah. Sa akin parang galit siya tapos pagdating kay Samantha, bilang exchange gear at ang lambing-lambing. Nakita niya na kumaway sa kanya si Muhammad at sumenyas na pumasok na siya sa loob ng hotel. Nagpanggap na naman siyang ngumingiti kahit mukha ng ngiting aso dahil kitang-kita niya na nasa front seat na si Samantha. Kunwari siyang lumakad at papunta ng hotel entrance. Pero lumingon siya ulit sa kotse ni Muhammad at tiningnan hanggang makalayo. Nag-aapoy ang dibdib niya sa galit. Subukan mo lang agawin sa akin si Muhammad, Samantha. Subukan mo lang. Pabulong na pagbabanta ni Malu. Mabigat ang katahimikan sa loob ng kotse habang papaalis sila. Normally, para malaman kung aling pharmacy ang naatasang mag-open ng 24 oras sa isang area,
Tatawag ka dapat sa operator ng Etisalat to ask. Pero hindi tumawag si Muhammad. Nag-drive lamang ito na para bang wala naman itong patutunguhan. Mabagal ang pagmamaneho niya. Ramdam ni Samantha ang tensyon na umaalunig sa maliit na espasyo ng sasakyan. Ang amoy ng pabango ni Muhammad ay pumupuno sa kanyang ilong. Parang ang sarap niya i-hug. Isip ni Samantha habang nakatingin sa kanan bahagi at nagkukunwaring naghahanap ng open na pharmacy. Maya-maya pa ay nagsalita na din si Muhammad. I'm sorry about Ali's behavior earlier at the restaurant. When he's had a few drinks, he tends to be a bit aggressive. I understand. That's all right. Matipid na sagot ni Samantha. Samantha, please don't take this the wrong way, but Ali is my best friend, and I just want to make sure he's in good hands, if you know what I mean. Tell me, honestly, do you like him? Nagulat si Samantha sa tanong na yun at biglang nasabing, God, no! I don't have feelings for him. She realized that it didn't sound right, so she tried to apologize. Sorry, I just don't want Malu to be disappointed if I say no to your invitation. So I said yes. But he's not my type. Muhammad kept quiet, pero sa isip niya, bigla siyang yes! But he himself was shocked to feel that reaction. Itinabi ni Muhammad ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng kalsada, malayo sa mga streetlights. Pinatay niya ang makina. Ang tanging ilaw ay mula sa dashboard at ang malalayong ilaw ng syudad sa kabilang ibayo ng dagat. Hindi agad nagsalita si Muhammad, as if he's trying to muster courage to say how he truly feels. I know it sounds terrible. Patuloy ni Muhammad, ang boses ay garalgal. Malu is amazing. She's beautiful, she's vibrant, but I look at you and I see the resemblance. And God help me, Samantha. Sometimes I wish it was you I met that afternoon at the Bacala. Ang pag-amin na yon ay parang isang suntok sa sikmura ni Samantha. Gusto niyang sabihin ang totoo. Ako yun. Ako yun sa Bacala. Pero ang takot ay nakabara sa lalamunan niya. Napaluhan na lamang ito in desperation. Muhammad, you can't. Bulong niya, ang boses ay basad. I know I can't. But I just can't explain the feeling I get that when I'm with Malu, it's like it feels wrong. And when I look at you, it's like I've known you forever and it feels right. Sabay tingin ito kay Samantha. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay at pinunasan ang luha na tumulo sa pisngi ni Samantha. I know this is wrong. I know I barely know you. Bulong ni Muhammad. Ang mukha niya ay pulgada na lang ang layo sa mukha ni Samantha. But I feel this connection. It's stronger than anything I've felt before. Nagkatitigan sila. Sa sandaling yun, nalimutan ni Samantha ang lahat. Si Malu, ang utang na loob, ang kani-kanilang magulang, ang mundo. Ang nakikita lang niya ay ang mukha ni Muhammad at parang blur na lahat sa paningin niya. Dahan-dahang yumuko si Muhammad. Their lips met. It started slow, tender, before deepening into overwhelming passion. It was a collision of pure, undeniable desire that washed away the confusion of the past weeks. Sa wakas, naramdaman nila ang koneksyon na pilit nilang itinatanggi. Isang kuryente na dumaloy sa kanilang mga katawan.
It was a kiss of two souls finally recognizing each other. An electric realization that they belonged in that space together. The world outside the car faded away, leaving only the heat of the moment. A stolen moment, yet a perfect one. Nang dahan-dahan silang bumitaw sa halik, hindi sila lumayo sa isa't isa. Sa halip, hinila ni Muhammad si Samantha palapit at niyakap ito ng mahigpit. Ibinaon ni Samantha ang kanyang mukha sa leeg ni Muhammad. Nilalanghap ang pamilyar na amoy nito habang ang mga braso ni Muhammad ay nakapulupot sa kanya na parang proteksyon laban sa mundo. It was a long, desperate embrace. Isang yakap na parang ayaw nang bumitiw, na parang sinusubukan nilang ihinto ang oras sa loob ng madilim na sasakyan. Sa mga sandaling yun, silang dalawa lang ang mahalaga. They held onto each other like castaways finally finding shore, savoring the warmth and the reality of their connection, trying to ignore the storm they knew was waiting outside. Maraming salamat kabayan sa pagsubaybay sa Kwentong Pag-ibig True Stories channel. Favor naman dyan pakihit naman ng like and subscribe para ma-notify ka kapag na-publish na ang next chapter nitong Tagalog True Stories na talaga naman kaabang-abang at magpapakilig sa inyo. Maraming salamat ulit at hanggang sa susunod.